12 lucky round fruits na dapat meron ka ngayong bagong taon. Pag New Year, di ba, naging belief yung kailangan may 12 na klase na bilog na prutas kayong handa sa New Year's Eve. Kasi yung 12 daw, it represents the 12 months of the year. At kapag sinunod mo daw yon, it will bring prosperity, happiness, money, good health. Ayan yung belief, di ba? Wala lang, nakain kasi ako ng orange kanina sa lamesa. Naalala ko lang bigla. Kasi sabi ko dati talagang mini-make sure namin, kami, pamilya namin, mini-make sure namin na may 12 klase kami na bilog na prutas na handa sa New Year's Eve. Kahit wala kaming budget. No, pipilitin namin yon kasi tingin namin yun yung magiging swerte. Yun yung magiging dahilan kung bakit magiging maganda ang pasok ng New Year sa buhay namin, sa pamilya namin. And let's all be honest, diba? Nung unbeliever pa tayo, parang may pinanghahawakan tayo na pag nasunod namin to, medyo magiging pabor ang pasok ng taon sa amin. Diba? May ganyan tayong belief na pinapractice. And wala lang, na-realize ko lang bigla na grabe pala talaga, Lord, no? Talagang bulag pala talaga ako sa katotohanan nung hindi pa kita kilala, nung hindi ko pa alam yung nakasulat sa Bible, wala akong kaalam-alam sa Bible. Imagine, nagre-rely tayo sa mga klase ng prutas para maging maganda ang takbo ng buhay natin. Nung unbeliever pa tayo, without us realizing it, ganun katindi. And we are simply trusting sa practice na to instead of trusting God sa magiging takbo ng buhay natin, di ba? And grabe lang yung idolatry. And hindi lang sa bagay na to, sa buhay natin, di ba? Kahit yung minsan sarili pa natin ang idol natin. Marami tayong idols eh. So wala lang, remind ko lang kayo na yes, walang masama na maganda ng 12 bilog na prutas. Wala pong problema yan. No? Magiging masama lang yan kapag inisip nyo na itong mga prutas na to ang magiging dahilan kung bakit magiging maganda ang pasok ng taon sa buhay ninyo. No. Tanggalin nyo na yung mindset nyo na yan. Kasi unbiblical yan. No? Lalo na kung sinasabi mong Kristiyano ka. Or kahit na, if you say you believe in God, hindi pwedeng hindi ka maniniwala sa salita niya, which is the Bible. No? Kasi kung sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, dapat naniniwala ka sa salita niya. Hindi pwedeng hindi. Kasi kung hindi, kung sinasabi mo basta naniniwala ako sa Diyos, papaniwala ko yung gusto kong paniwalaan. Wala kang pinakaiba sa demonyo. Even the demons believe in God and they tremble, sabi sa Bible. And alam nyo, ito yung mga klase ng beliefs na dangerous. Bakit? Harmless kasi. Diba? Harmless. Hindi naman masama yan. Wala naman akong sinasaktang tinatapakan ng ibang tao. That's how Satan works. Diba? Sobrang cunning niya. Tuso siya. Si Satan hindi ka atakihin ng obvious. Most of the time, hindi mo marirealize. Kaya importante talaga yung discernment. And mapapractice natin yung discernment if we know the Bible, the Word, the truth. And yun lang. Again, walang problema kung maghahanda kayo ng 12, 13, 14 na bilog na prutas. Walang problema po yan. Just think of it as a regular food. Yun lang. Huwag nyo lang pag-isipan niya na kailangan may 12 kami dito sa lamesa para maging maganda ang pasok ng taon. And, just think of it as a regular food and give thanks to God na may pagkain kayo sa table. And, God carried you throughout the year. Imagine 12 months, no? Binuha tayo ng Diyos at lagpasan natin yung mga pagsubok na pinagdaanan natin sa isang taon. And another year, ang papasok, and let His will be done. Diba? And, yun lang. Wala nang iba. Huwag kayong maniwala sa swerte at malas. Wala pa sa Bible yan. Sabi sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. God bless everyone. Have a blessed New Year.